may makikita kayong Talindak Restaurant. Kung magtataka kayo, yan yung unang pangalan ng El Nido. Back 22,000 years ago. Okay? Yung mga unang tao na nakatira dito, yung tinatawag namin Taot Bato. Yun yung gagawin. Taot Bato, Mangyan, Tagbanwa. No? Ngayon, yung mga Taot Bato na yun, mga Mangyan na yan, mayroon mga sariling tagapag gamot kung may mga sakit. Ang tawag naman nila doon babaylan. Siguro hindi na rin kayo lingid sa babaylan kasi alam nyo na yan. Yan yung mga babaylan. Tapos yung mga Taot Bato naman, yan yung mga tao na hindi talaga sila gumagawa ng bahay nila sa pamamagitan ng mga mga kahoy. Sila talaga naka-stay lang sa mga kuweba. Ganyan na yan sila. Ngayon, pagkagaling sa yung Talindak, yung Talindak na area first, yan na yan yung unang area ng kurong-kurong. Alam niyo yung kurong-kurong? Yung kanina. Yan yung unang Talindak na lugar. Ngayon, yung kurong-kurong na yan is unsafe siya sa west monsoon. Ibig sabihin sa habagat. Walang nagtublak. Yung malakas, kung napapansin nyo, malakas yan dyan. So yung mga Talindak dati, yung mga tao sa Talindak, naghanap ng area na kung saan magiging safe sila kasi mga sinaunang tao takot sa mga lugar na yan, diba? May ilang nakatuklas sa kanila dyan sa may El Nido town na yung dyan sa may pinuntahan nyo na may beach na may mga amigos yan, kung napapansin nyo yung style ng shape ng beach dyan is parang cove, diba? Yes. Pag ganun yan, letter C, parang letter C ngayon napapansin namin. Yan ay safe dyan. So tinawag siya, lumipat sila dyan. Ang tawag sa lugar na yan is Bakwit. Okay. Kaya pa sabi Bakwit Archipelago. Ngayon sa tinawag na Bakwit, ibig sabihin to transfer or evacuation. Bakwit kita salitan po yun, Bakwit. Yan. Ngayon, after Second World War noong 1954, syempre nakolonize na tayo ng mga Kastila. Kastila. May mga kalimitan sa atin, apelido na ng magulang natin, pangalan na ng papa natin, magulang kasi nakolonize tayo. And then, may mga geologists na nag-aral tungkol sa mga bato. Ang tawag pala natin sa mga taro natin is limestone rock. Limestone rock. Yes, ayon sa pag-aaral ng mga geologiya. Ito yung mga bundok dito sa may dagat na ito hindi made of soil, kung hindi yan ay from sedimentary rocks and corals. That is sabi nila, nagsimula yan sa maliit na corals at tumataas siya dahil buhay yan. Kaya tinawag nilang limestone. Tumataas siya every 100 years ng 2 insang pulgada. Yan ang pagkaka-explain ng mga geologists. Ngayon kung susubukan mong umakyat sa mga taraw natin, grabing sharp talaga nila. Yes. Tapos very pointed stones. Pag ginanong mo siya, madali siyang mabalik. Pero hindi mo kayang tapakan dahil para siyang karayom. Para siyang karayom na manipis. So, bakit nagtatanong? Bakit nagkakaroon siya ng rock formation? Ito naman yung paliwanag ng mga geologists yan. Dahil sa acid rain at saka sa hangin, habang umaangat sila, tinatamaan. Kaya napupudpud, nagkakaroon ng pointed. Yes, nagkakaroon siya ng shape. Kaya minsan man makikita kang rock formation na parang patak-patak ng ulan. Okay. May mga ganun. Ngayon, tapos noong 1954, in-study nila kung ano ang nasa loob ng bawat kuweba ng limestone rock natin. Dito sa El Nido. Dito sa El Nido lang sa El Nido. 1954. Pinag-aralan kasi normally kaya nila na pag-aralan kasi ang totoong pinag-aaralan talaga nila is yung mga bungo doon sa mga kuweba. 'Di ba? Alam mo kung bakit? Kasi dito sa El Nido ay maraming mga tinatawag natin mga kuweba, 'di ba? Pero noon, ang bawat kuweba ng El Nido may mga lamang bungo ng tao. So naging naging shield of house, parang naging housing ng mga tao noon. So which are Taot Bato? Hindi. Tapunan sila talaga ng mga patay. Ganon? Yes, ang ibang kuweba. Kasi ang mga patay noong panahon hindi pa binuboard sa lupa. Hindi, tinatapon nila sa mga kuweba. Okay. Kaya kung nagtataka ka, mayroon tayong Morgue Island dito. Morgue Island. Is it a type of cave? Morgue, yes, cave. It's island. A lot of cave. Kaya tinawag siya na Morgue dahil yung area na yan, sa bawat kuweba, marami kayong patay o bungo na makikita sa loob. So, bukod sa magandang tanawin at magandang dagat, ang El Nido ay sagana rin sa mga iba't ibang kuweba. Historical. Okay. Kuweba. Kasi dyan sumikat ang El Nido sa cave. Then, meron tayong dalawang uri ng bato. Okay, sinasabi natin na limestone rock yan. Pero stalagmite and stalactite yan. Yan. Diba? Alam nyo na yan. Noon, pag-study nila sa mga bungo, may napansin silang mga maliliit na ibon na lumilipad, which is hindi naman makakita ng madilim. Napansin nila na maliliit na ibon na yan sumusuot sa kuweba at gumagawa ng pugad
na kulay puti. Napansin nyo? Ngayon tinawag niya itong balinsa sayaw kasi in the word of balinsa sayaw, ang ibon na yan kung pagmamasdan mo pag lumilipat at naghahanap ng pagkain para silang sumasayaw. Yan. Tapos Yung ang tinawag kanilang na balinsa sayaw. nest ay isang special at napakamahal. Yan ang dahilan. Tapos ang ibon na yan gumagawa ng pugad sa pamamagitan ng kanilang laway. Laway. Dinidikit nila sa bato. Okay? Dinidikit nila sa bato. Ngayon, na-amaze yung mga geologists, pinag-aralan din nila. Doon nila natuklasan na ang pugad na yan ay pinaka-importanting pugad. Sabi nila, pag kumain ka daw niyan, lahat ng energy mo na mawala sa Marirestore. katawan mo, marirestore lahat. Makakakuha ka. Kaya nga napakamahal ng nest ng balinsa sayaw. Hindi 1 pa kilogram. May other term ba ang balinsa sayaw? Meron. English and scientific name. Anong Ang kanilang English name ng translation? balinsa sayaw is swiftlets. Okay. Swiftlets, that's endemic bird. Swiftlets, swallowing bird. Tapos, ang scientific niyan is Colocalia bushipaga. Yan. Ngayon, dahil na-conquer tayo ng mga Spanish before, pinangalanan nila from the buckwheat plate, tinawag na nilang El Nido. Yan. Kasi ang ibig sabihin ng El Nido, ang pugad. O kaya, El means ang, Nido means nest. the or nest. The nest. Kung sa Tagalog, ang pugad. Yan. Yan dahil lang pag tinawag na El Nido. yung lugar na to. Okay, alam niyo na. Wow. Dito naman sa El Nido, sumikat ang turismo noong 2010. Nagsimula yan sa mga Japanese. Okay? Ang mga Japanese, ang unang nagkaroon ng resort dito sa El Nido, tinawag na Minilok Resort. Ang Minilok Resort ay unang tinayo Minilok. nung 1983 ni Fumasan. Yan yung pangalan ng Japanese. So the Japanese ang nag-invade muna. Yan, yung Japanese muna. Kasi syempre yung mga Japanese, sila yung mga galing sa mga civilized na lugar kapag nasa psycho nila na magiging sikat ang area na to. Alam mauna na nila. tayo. Alam nila kasi galing na sila sa mga ano eh. Hanggang sa sumunod na lang yung iba.